Sa Iloilo, may isa na namang imahe ni Hesukristo na pinagkakaguluhan. Nabuo ito sa isang bintana, bagamat hindi pa nasesertipikahan bilang dapat paniwalaan. Ngayon pa lang, kinakapitan na ng pag-asa ng mga nananampalataya. Alas 9 pa lang ng umaga, maririnig na ang malakas na usal ng mga panalangin sa bahay na ito sa Barangay Santo Niño Norte sa Arevalo, Iloilo. Halos isang linggo na kasi ritong dinarayo ang lumang bintanang ito. Nung natapos ang prayer meeting, ang mga tao dinumog na ang bintana. Sunod-sunod na humipo at nagpunas dito ng kanilang mga panyo. Kung titigan lang daw kasing maigi, makikita sa lumang bintanang ito ang di manoy misteryosong lumabas na imahe ni Jesus na may koronang tinik. Ang nasabing imahe, may pagkakataon ding nakuhanan daw ng tila lumuluha pa raw ng dugo. May ilan pa ngang sinubukang makakuha ng anggulo kung saan mas makikita raw ang naturang imahe. Yung replica talaga ni nasa rin. Makikita mo yung mukha ni Jesucristo. Klaro talaga na siya, si Jesus. Niya balik ka. 5 at a time, 5 ginatry ko lang kay ang ako niya. Isa sa mga deboto, si Aling Cristina. Kahit pa paralisado ang kalahati ng kanyang katawan, matyaga niyang nilalakad ang bahay na ito. Mahawakan lang ang di manoy imahe sa bintana. I feel nga, something hindi ko ma-express. I want to shout, I want to cry, I want to something. Kaya daw gusto ko giblang nga daw. This is a miracle, siguro para sa akon. Hindi man niya gaanong maaninag ang imahe, bumubuti naman daw ang kanyang pakiramdam sa tuwing nahihipon niya ito. Nariyang napapaluha pa siya sa pagdarasal. There's something that's my feet in my arms. And something lifted me up. Una raw napansin ng 19 anyos na si Noelia ang imahe sa bintana nitong 2 lamang ng Hunyo. Nakaupo ako dito, alaw na ng madaling araw. Napansin ko may biglang tumingin dito sa akin, parang tumitingin sa akin. Kaya tinignan ko ng mabuti, mukha ni Jesus na nakalma. Maging ang may-ari ng bahay na si Aling Elvira, nagulat nung nakitang may mistulang imaheng lumabas sa kanilang bintana. Si Jesus nagahurma sa among kristal sa bintana. Muto dayon pagkakita na kon, gintawag ko ang mga lakat ka mo sa balay, bala may nagahurma nga si Jesus mo. Kaya singkol iyan na nyo, muto dayon nagdala sila mga kamera. Pagpa nila, iya ay tuod, gali no, haragid saya. Kwento ni Aling Elvira, sa 15 taong nakakabit ang bintanang ito, wala naman daw silang napapansing ganitong imahe noon. At kahit pa araw-araw nila itong nililinisan, mula nung lumitaw ang imahe, hindi raw ito nawawala. Pangingisda ang kabuhayan ng pamilya ni Aling Elvira. Matapos hanguin ang mga isda, ibibenta niya ito sa maliit na pwestong ito sa harap ng kanilang bahay. Para kumita ng extra, siya rin ang nagsisilbing yaya ng anak ng kanilang kapitbahay. Ginagawa raw niya ang lahat ng ito para makatulong sa pag-aaral ng kanyang mga apo. Dahil abala sa hanap buhay, aminado si Aling Elvira na wala raw siyang panahong makapagsimba at manalangin. Ito nga raw ang iniisip niyang dahilan kung bakit nagparamdam sa kanya
ang Panginoon. Kung kasi kung nangaking sa ako nga birthday ko sing June 1, wala ko kasi ba kay kapoy man ko sa baligya sa isda kag mga kasagla. At para makabawi raw sa kanyang mga pagkukulang, araw-araw siya ngayong nagpapadasal sa harapan ng di manoy milagrosong bintana. Ang insidenteng ito nabalitaan na ng mga pare, kaya pinuntahan ni Monsignor Amadeo Escanyan ang bahay nila Aling Elvira para suriin ang sinasabing imahe. Hindi masyado clear. Daw parang mga, hindi man ginpinta, hindi man nga ginmade gid ano. Pero daw parang siguro daw shadow lang na ano. Pero siguro sa luma o kung ano yun. Pero it is, I will not say nga it is a miracle. Kinausap pa ni Monsignor ang mga deboto. Paalala niya, Kristal mo lang na, hindi magtamag siling nga milagro ina. Kung ano mo lang nga, pero panumdum lang sa aton nga magpulapit kita, balik na sa mahal nga Diyos eh. No? kumonsulta kami sa isang physicist tungkol sa nangyari sa bintana nila Aling Elvira. Pwede nga ba itong mangyari? Doon sa mata, medyo suspicious ako para kasi talagang ginuhit, ano? Pero again, hindi rin imposible na naguhit lang siya randomly without consciously drawing an eye or a nose. Yung image na pinakita niyo sa akin, maraming pwedeng dahilan para mabuo siya, no? Unang-una nakita natin may crack. Ibig sabihin exposed yung salamin na yon sa mga external forces. Siguro nabato yon o kaya nasasagi o kaya pwedeng mayroong mga environmental elements na sumasagi sa kanya at nagde-deposit doon sa surface. Pero yung amorphous katulad ng glass, wala siyang regular pattern, wala siyang regular array. Kaya madalas nagkakaroon ng mga random images o random lines sa kanya. Minsan yun ang nagbibigay sa atin ng impression na parang may hugis ng muka o hugis ng kung anumang animate object. Posible raw na ito ang tinatawag nilang pareidolia phenomenon, kung saan nakikita ng mata ang idinidikta ng isipan. Yung pareidolia kasi, yun ay illusion, pagkakaiba ng perception at illusion dun sa isang imahe na nakita na pwedeng malabong imahe na nagkaroon tayo ng interpretasyon. Ang perception, gumagawa tayo ng meaning from our senses to create something, no, out of an image. Ipasusuri rin sana namin ang sinasabing di manoy dugo na dumaloy daw sa imahe, pero hindi na namin ito nadatnan. Ayon kay Aling Elvira, marahil sa kapupunas ng mga tao sa bintana, nabura ito. Sa pader, sa sahig, sa puno, at sa kung ano-ano pa man, nakikitaan ng marami nating mga kababayan ng inaakala nilang himala. Sa isang bansang marami ang kumakapit sa pananampalataya para maitawid ang pang-araw-araw na buhay, marahil nga'y hindi na nakakapagtaka na sa kung ano-anong mga bagay ang marami nakakahugot ng pag-asa.